Isinagawa ito ni Eliseo sa isang tunggalian na naging huling laban niya sa buhay. Bagamat alam na dehado, matatag siyang nakipaglaban sa isang nilalang na hindi nakikita. Nagawa niyang linlangin ito patungo sa bintana kung saan nawalan ng bisa ang espada dahil lumayo ang espiritu nito mula sa madilim na tore. Ngunit nasugatan siya ng malubha sa nangyari at tuluyang namatay sa ibabaw ng bisig ng kapatid. Walang tigil sa pagluha si Reyna Michelle sa mapait na sinapit ng nakababatang kapatid. Wala man lang siyang nagawa para hadlangan ang espada na naging dahilan ng pagkasawi ni Eliseo. Natakot siya agad. Baka sa kanya tumuon ang atensyon ng espada. Kaya ang tangi lang niyang nagawa ay umiyak habang pinapanood ang laban. Dumating si Haring Jericho ngunit huli na para sa kanilang lahat. Halos manlambot ang mga buto nila sa tuhod ng madatnang di na humihinga ang isa sa magiting nilang kasamahan sa Knights of the Round Table. Isa na namang miyembro ang nalagas sa kanila. Talagang nanghinayang ang grupo sa nangyari, subalit naging matatag pa rin si Haring Jericho sa kabila ng kalunos-lunos na sinapit ni Eliseo. Lumapit ito sa asawa, naimpit na lang na umiiyak habang nakakanlong pa rin ang nakababatang kapatid. Nakadama ng magkahalong lungkot at galit si Haring Jericho sa sarili dahil hindi man lang niya nailigtas ang kanyang bayaw sa kapahamakan. Kung saan nagawa pa niyang sisihin ang sarili sapagkat ang mismong tungkulin niya ay sinalo ni Eliseo at ito ang nagbuwis ng buhay para iligtas ang kanyang reyna. Samantalang sinisisi din ni Javier ang sarili niya dahil hindi niya kaagad nahulaan kung sino sa mga kasama niya ang tinutukoy ni Amaya na mamamatay. Kung nalaman niya lang kaagad, maaari pa sana niyang mahila sa kamatayan si Eliseo. Ngunit sa sitwasyong ito ay hindi na niya mababago ang hinaharap ngayong patay na ang pinangakuan niya ng salita. Pagbalik nila sa Terraveda, binigyan ng isang Viking funeral si Eliseo sa lawa ng Avalon kasama ang buong courtiers at ilang mga kabalyero upang alalahanin ang kabayanihang ginawa ng kanilang kasamahan hinggil sa pagliligtas ng buhay ng reyna. Inilagak nila ang katawan ni Eliseo sa isang bangka na napupuno ng mga bulaklak. Sa isang senyas ni Haring Jericho, itinaas ng isang kawalang pana nito at pinuntirya ng nag-aalab na palaso ang bangka ni Eliseo. Nagliyab ang bangka matapos dapuan ng palaso at mabilis na kinapitan ng apoy ang katawan ni Eliseo. Mabilis na pinasabog ng mga kawal ang kanilang mga trumpeta at tambol tanda ng pagbibigay pugay sa kabayanihan ni Eliseo. Umiiyak na pinapanood ni Reyna Michelle ang labi ng kapatid habang nilalamon ng malaking apoy. Unti-unti itong natutupok sa bangka. Binalaan ako na hindi na babalik ang isa sa amin pero wala pa rin akong nagawa upang iligtas siya. Kung nalaman ko lang agad. Pinipigil ni Javier ang sarili na mapaiyak. Hindi mo ito kasalanan ni Iho. Nangyayari talaga ang mga ganitong pangyayari. Tugon naman ni Mang Rigor na kasamang nakidalamhati sa seremonya kay Eliseo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang patay na si Eliseo. Saad ni Javier habang malungkot na tinitignan ng kaibigan na minsan na siyang iniligtas. Ang mahiwagang espadang nakaharap ni Eliseo ay tiyak na para kay Jericho. Ngayon ay ligtas na siya at ganoon din si Michelle. Wika ni Mang Rigor. Naunawaan naman ni Javier ang ibig sabihin ng tiyuhin pero nababahala pa rin siya sa mga bagay na darating sa hinaharap. Ngayong nandyan lang si Raya ay naniniwala siyang hindi ito titigil hanggat hindi napapatay si Haring Jericho. Maliban kay Raya ay isa pang inaalala niya ay si Elias na siyang inaasahang papalit sa naiwang pwesto ni Eliseo sa loob ng Knights of the Round Table kung saan mangangahulugang lamang na magiging mas malapit pa sila ni Haring Jericho. Bagay na ayaw mangyari ni Javier. Hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa rin ni Javier kung papaano mapapatalsik si Elias sa Terraveda. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Haring Jericho sa kanilang kama ay dahan-dahang bumaba si Reyna Michelle at lumabas ng silid. Suot ang bughaw na balabal
Maingat itong pumuslit sa mga gwardya na nagbabantay sa bawat tarangkahan ng kastilyo. Nang makalusot siya, tinahak niya ang madilim na bukana ng kagubatan upang makipagkita kay Raya na kasalukuyang naghihintay sa kanya sa kakahuyan. Hindi naglaon, nagkita ang dalawa sa masukal na bahagi kung saan agad na niyakap ng mahigpit ni Reyna Michelle si Raya. Tuwang-tuwa si Raya sa pagdating niya. Kumusta na siya? Tanong ng mangkukulam na si Raya. Ang akala niya panalo na siya. Wala siyang ideya kung sino ang panalo dito. Matalas na tumingin si Reyna Michelle sa kawalan. Naiintindihan mo na ba ngayon kung sino ang pagkakatiwalaan mo? Tanong naman ni Raya. Ikaw, Raya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka umalis sa bayan. Nakikita ko na ngayon ang sarili ko sa'yo. Kung papaano mag-isa. Sambit ni Reyna Michelle na matalas pa rin na nakatingin sa kawalan. Punong-puno ito ng galit sa puso at wala siyang ibang sinisisi sa pagkasawi ng kapatid kundi ang kanyang asawang si Haring Jericho. Hindi ka na ngayon isa sa kanila at hinding-hindi na kayo magiging masaya tulad ng dati. Saad naman ni Raya na lubos na natutuwa nang mapasa ilalim na ng kanyang kontrol ang reyna sa pamamagitan ng mga bulong ng ugat ng mandragora. Naabsorb ito ng utak ni Reyna Michelle kung saan tuluyang nalaso ng pag-iisip niya. Hindi mo alam kung gaano ko sila kinamumuhian. Lahat sila ay walang kwenta. Turan pa ni Reyna Michelle. Mabuti ang ginawa mong pagtalikod sa kasinungalingan mula sa totoong katotohanan. Meron kang mahalagang bahagi na gagampanan sa hinaharap. Magkasama nating titiyakin ang pagkasira ng lahat ng mahalagang bagay na pinanghahawakan ni Jericho. Mahabang litanya ni Raya at ngumiti na naman ng nakakaloko si Reyna Michelle. Makalipas ang isang buwan, unti-unti nang nakakalimutan ng lahat ng mapait na pangyayari sa Dark Tower. Liban kay Reyna Michelle na hanggang ngayon ay kinikimkim pa rin ang puot sa asawang si Haring Jericho. Ni hindi man lang ito kumilos o gumawa ng paraan upang mag-utos sa paghahanap kay Raya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Bagkus, palagi na lang niyang sinasabi na mas makakabuting alalahanin na lang ang ginawang kabayanihan ni Eliseo kaysa hanapin ang taong gumawa ng lahat. Sa mga araw na lumilipas, lalong lumalago o mas nadadagdagan ang galit ni Reyna Michelle dahil laging iniisip ni Haring Jericho ang kapakanan ng lahat kaysa sa kanya. Ni hindi nga nito naalala ang anibersaryo ng kanilang kasal na malapit nang sumapit sa katapusan lang ng buwan. Kung hindi pa ito sa kanya nabanggit ni Javier, ay hindi na mabibigyang pansin ni Haring Jericho ang mahalagang araw na yon. Humingi naman sa kanya ng tawad si Haring Jericho at nangakong paghahandaan niya ang mahalagang araw na yon. Lumipas ang ilang araw ay sumapit na nga ang anibersaryo ng kasal ng mag-asawa. Nagpasya si Haring Jericho na ayaing mamasyal si Reyna Michelle sa may sapa kung saan sila madalas na magpiknik dati mula noong magkasintahan pa sila upang dito gunitain ang kanilang anibersaryo. Maaga pa lang ay gumayak na ang dalawa palabas ng Terraveda upang pumunta sa gubat kung saan makikita ang sapa sa malawak na kakahuyan. Isinama ni Haring Jericho si Javier upang may katulong siya sa pagdadala ng kanilang mga gamit at para hindi siya mahirapan sa paghahanda sa mga gagawin sa piknik. Habang bumibiyahe, ipinagmamalaki pa ni Haring Jericho ang sarili dahil naalala niya ang petsa ng mahalagang araw ng kanilang pag-iisang dibdib bilang mag-asawa. Kahit na ito ay ipinaalala lang din sa kanya ni Javier. Alam mo, ito'y magiging maganda kung tayong dalawa lang sana. Pero dahil mabigat magdala ng mga gamit, naisip kong isama si Javier. Wika pa ni Haring Jericho. Pwes, mas mabuti na nga may kasama tayo, hindi ba Javier? Sagot ni Reyna Michelle at bumaling kay Javier na nahuhuli lamang sa kanila dahil hirap itong kontrolin ng kanyang kabayo sa dami ng kanilang mga bagahe. Si Javier? Naku, sagabal lang sa atin yan eh. Biro pa ni Haring Jericho.
Tumaas na naman ang isang kilay ni Javier. Bakit naman ako nadamay? Mabuti nga sumama ako. Kahit mas gusto kong matulog. Reklamo ni Javier. Hindi siya pinansin ni Haring Jericho dahil nakatuon lang ito sa kanyang asawa na napangiti sa petisyon ni Javier. Hindi ka ba napahanga na naalala kong anibersaryo natin ngayon? Tanong pa ni Haring Jericho sa asawa. Pero hindi mo naman to naalala. Pinaalalahanan pa nga kita Humigit 1 buwan na ang nakakalipas. Sagot ni Reyna Michelle na medyo natatawa kay Haring Jericho. Oo, pero naalala ko naman lagi yun. Taas noong sambit ni Haring Jericho. Sumingkit ang noon ni Reyna Michelle. Talaga? Wika nito. Sumingit sa kanila si Javier. Sa totoo lang, ako nagsabi sa kanya. Saad ni Javier. Manahimik ka dyan, Javier! Saway ni Haring Jericho. Natawa na lamang tuloy sina Michelle at Javier. Ngunit habang masayang tinatahak ng grupo ang tahimik na kakahuyan, lingid sa kanilang kaalaman ay may nag-aabang na palang isang patibong sa kanila sa daan. Maliban rito, may mga mata rin na nagmamasid sa kanila mula sa madidilim na sulok ng kagubatan kung saan naghihintay lamang ang mga ito ng pagkakataon para maisagawa ang binabalak na assassination. Pakay nilang itumba ang hari sa araw na ito. May bitbit silang mga sandata at pampasabog at mukhang hindi na sila makapaghintay na maisagawa ang misyon. Dalawa lang sila pero eksperto ang mga ito pagdating sa ganitong larangan. Isang bagay na hindi naisip ni Haring Jericho na malalagay pala sa alanganin ng kanyang buhay sa araw pa mismo ng kanilang anibersaryo. Ako nga nagsabi sa iyo noon Bakit ba nahihiya ka pang aminin? Wika pa ni Javier habang ginagaygay nila ang mapunong bahagi. May isang smoke bagang nakatanim sa lupa kung saan pagkalapit ng kabayo ni Haring Jericho ay agad itong sumabog at kumalat ang flares sa paligid. Natakot ang kabayo ni Haring Jericho sa pagsirit ng makapal na usok na tumakip sa mukha nito. Matapos mapasayaw sa ere ay nagtatakbo ito papunta sa ibang direksyon. Nakaladkad tuloy si Haring Jericho at bumagsak sa lupa. Nagulat si Javier sa nangyari na maging si Haring Jericho na hindi inaasahan na may ganitong mangyayari ay tumayo upang tignan ang bomba. Agad na lumabas sa lungga ang 2 bandido na naatasang pumatay kay Haring Jericho. Namataan sila ni Javier na kumakaripas na may hawak na mga sandata. Dahil dito ay agad niyang inalerto si Haring Jericho na tumingin sa likuran kung saan bahagya pang nahihilo sa malakas na pagbagsak. Mga bandido! Sigaw ni Javier. Binunot ni Haring Jericho ang kanyang kampilan sa scabbard kung saan sinalubong niya ang paparating na mga kalaban. Tumaga ang isa sa kanya pero umikot lang si Haring Jericho at tinusok ang kasamang tulisan sa likuran. Napaigik ito sa matinding sakit na agarang bumagsak matapos hugutin ni Haring Jericho ang kanyang kampilan. Pinasadahan niya sa leeg ang huling bandido at bumulwak ang maraming dugo ng lalaki pababa sa katawan. Nakarecover ang bandidong nasaksak sa tiyan at nagbalak tumaga kay Haring Jericho sa likod. Subalit sa tulong ni Javier, nagawa niyang itapon ang espada nito, bagay na ikinagulat ng kalaban, lalo na si Reyna Michelle na hindi lubos na nasiyahan sa resulta. Napahawak sa leeg ang lalaki habang ito'y dugo ang bumabagsak sa lupa. Hindi na nito maibuka ang bibig dahil sa nabasag na ng kampilan ang kanyang lalamunan. Matapos pumantay sa lupa ang mga bandido ay agad na bumaling si Haring Jericho kay Reyna Michelle at Javier upang tignan kung ayos ba sila. Umaway lang si Javier sa kanya para sabihing okay ito. Samantalang si Reyna Michelle ay halos hindi maipinta ang itsura dahil sa palpak na mga taong nakuha niya. Naitusok ni Haring Jericho sa lupa ang kampilan at nakahinga ng maluwag. Pagdating sa Terraveda, habang ginagamot ni Mang Rigor ang mga galos ni Haring Jericho, ay nagsisi ito dahil pinatay niya kaagad ang mga bandido. Gayong may paraan pa sana siyang malaman kung ano ang motibo ng mga ito sa pag-atake sa kanya. Nabanggit tuloy ni Mang Rigor na noong isang araw ay may nakapagsabi sa kanya na may 2 tulisan di umano ang gumagala sa bayan. May tsismis din siyang narinig
na nangingikil ng buwis ang dalawa sa mga tindero ng gulayan at minsan ay nakita sila sa bahay inuman na naglalasing kasama ang mga trabahador ng minahan. Naisip ni Mang Rigor na baka naghahanap lang ng mananakawan ng mga ito kaya natsyempohan silang dumadaan sa kakahuyan. Ngunit iginiit ni Javier na hindi maaaring nagkataon lang na alam ng mga bandidong ito kung saan maghihintay. Ganun pa man, napakaswerte mo pa rin, kamahalan. Sa nakikita ko, mukhang hindi ka masyadong napuruhan sa leeg. Maari mo pa rin maigalaw ito. Pero itong sugat mo sa mga braso, medyo 2 araw pa ang abutin bago maghilom. Hayaan mo't gagawa ko ng pampatanggal kirot para maibsa ng pananakit nito. Wika ni Mang Rigor. Nagpasalamat naman si Haring Jericho sa mahusay na ginagawa ni Mang Rigor, subalit hindi pa rin may alis sa isipan niya ang nangyaring insidente kaninang umaga. Pero yung mga lalaking umatake sa akin, nahanap niyo ba ang pagkakakilanlan nila? Tanong ni Haring Jericho. Patawad po, kamahalan. Masyadong malalim ang mga natamo nilang sugat. Wala akong nakuha kahit na maliit na impormasyon sa kanila. Maikling paliwanag ni Mang Rigor pagkatapos ay bumaling sa pamangkin na abalang ninangat-ngat ang mga daliri. Sinaway niya ito at inayos ang mga gamit niya sa bag. Marahang hinaplos ni Reyna Michelle ang balikat ng asawa para ito'y kumalma. Sa nakikita ko, hindi maaaring nagkataon lang ang nandoon sila para magnakaw. Sambit ni Javier. Tiniyak niya kay Haring Jericho na may nangyaring foul play, subalit hindi pa siya gaanong sigurado kung sino ang kasangkot dito. Pumasok naman si Nicolas sa bahay kasama ang isang kawal na may dalang saddle mula sa kabayo ni Haring Jericho. Mapapansin na ito ay naanpik bago pa man magamit. Agad nila itong inilapit kay Haring Jericho. Kamahalan, nakita namin to mula sa kagubatan. Ang kabilugan nito sa ibabaw ay inalis at muling tinahi. Ito'y idinisenyo upang madaling masira bago pa man ninyo ito masakyan. Paliwanag ni Nicolas matapos masuri at mapag-aralan ang nangyari sa saddle ng kabayo ng hari. Kung gayon, lumilitaw na mukhang tama nga si Javier sa konklusyong ito. Ipatawag ang mananahing yon ngayon din! Mautoridad na utos ni Haring Jericho. Tumango si Nicolas na agad na nag-utos upang dakpin ang mananahi ng saddle. Sa labas ng palasyo, habang masayang inaayos ni Celso ang saddle sa isang kabayo, ay lumapit sa kanya si Kael na may kasamang mga gwardya. Magandang hapon po sa inyo, Ginoo. Natapos ko na pong sapatusin at painumin ng kabayo ayon po sa inyong hinihiling. Bati kaagad ni Celso at inosenteng ngumiti kay Kael. Ikaw si Celso, tama? Ang mananahi at tagapag-ayos ng upuan ng mga kabayo. Tanong ni Kael at seryoso ito. Opo, ako nga po yun. Nakangiting sagot ni Celso. Maaari ka ba naming maimbitahan muna sa palasyo? Wika ni Kael na agad naman ikinatuwa ng binatilyo. Naku po, isa pong malaking karangalan yan, Ginoo. Ngayon po ba? Tumango si Kael sa mga kawal at hinuli nila agad si Celso. Nawala ang ngiti ng binatilyo na nagtataka kung may pagkukulang ba siya sa sinabi niya. Teka, hindi ba natuwa ang hari sa aking trabaho? May ginawa ba ako mali o hindi tama? Pagtataka ni Celso, ngunit hindi pinakinggan ni Kael ang hinaing ni Celso at sumenyas itong dalhin na si Celso papunta sa konseho. Samantala, pumasok naman si Nicolas sa bahay ni Celso at naabutan nila ang nanay nitong kasalukuyang nagmamasa ng arena sa kusina. Napatigil sa ginagawa ang ginang nang maramdamang may pumasok sa bahay. Aling Garcia, ikaw ba ang ina ni Celso? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Nicolas sa matandang babae. Oo, ako nga. Bakit? Nagtatakang tanong ng ginang. At dito ka nakatira kasama ng anak mo? Tanong uli ni Nicolas, sabay senyas kay Ramon at hinalugog niya ang bahay kasama ang mga gwardyang kawal. Bakit? May problema ba siya? Naguguluhan ang ginang sa mga nangyayari
dahil kusang kumilos sa mga kawal upang humalughog ng mga gamit niya sa pamamahay. Siya ay inaaresto dahil sa hinalang pagtataksil. Tugon ni Nicolas na halos ikaluwa ng puso ni Aling Garcia. Di ito makapaniwala na magagawa iyon ng anak, lalo't pinalaki niyang mabait ito, matulungin at may takot sa hari. Hindi pwede. Nagkakamali ka. Ang aking anak ay walang kasing tapat sa hari tulad mo. Wika ng ginang na hindi maiwasang mapaiyak sa malagim na balita. Patuloy na naghahanap ang mga kawal sa mga gamit sa bahay. Pinagbubungkal nila ang mga kaban ng trigo sa ilalim ng lababo, pati na ang sako-sakong arena na nakaimbak sa gilid ng lamesa na katabi lamang ng kusina na siyang ginagawang tinapay ng mag-anak para pang tustos sa araw-araw nila. Samantalang si Ramon patuloy na naghahanap sa salak kung saan dito lahat nakalagay ang mahalagang gamit ng mag-ina. Sa paghahalughog niya ay natagpuan niya ang pulang sinulid sa likod ng garapon sa may second row ng istante, kung saan ito mismo ang ginamit ng salarin sa pagtahi ng kabilugan mula sa saddle ni Haring Jericho. Nandito! Sambit ni Ramon at ipinakita kay Nicolas ang pulang sinulid na maayos na nakarolyo sa maliit na kahon ng posporo. Nagulat naman at nagtaka ang ina ni Celso dahil di pa rin niya maintindihan ng nangyayari. Wala siyang ideya na ang pulang sinulid ang ginamit ng salarin sa krimen. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo na sa harap ng Royal Court sa Council Chambers si Celso at napapaligiran ito ng mga kabalyero kasama ang mga courtier. Gwardyado rin ito ng dalawang kawal kung saan pinaharap nila ito sa kataas-taasang hukom ng konseho na si Haring Jericho. Katabi niya lang ang asawang si Reyna Michelle na medyo kinakabahan mula sa magaganap na paglilitis ni Celso. Halos hindi ito makatingin ng diretsyo kay Celso dahil nakakaramdam siya ng kaunting awa at baka maisip ni Celso na idawit siya sa krimen. Sa unahan ng mga kabalyero ay nakatayo lamang ang magtiyuhin na sina Javier at Mang Rigor na tahimik lang din na nakikinig sa paglilitis. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Javier na ang binatilyong ito ang may kagagawa ng pagkasira ng saddle ni Haring Jericho. Naniniwala siyang may ibang taong nasa likod nito at ito ang sumabotahe sa saddle ng kabayo ni Haring Jericho, kung saan ito rin ang nag-utos sa mga bandido na paslangin si Haring Jericho sa mismong anibersaryo. Pero sa kabila ng mga senaryong ito ay wala pa siyang nakukuhang basihan o konklusyon hingil sa motibo ng salarin. Maya-maya pa ay lumapit si Nicolas kay Haring Jericho at inabot ang pulang sinulid na nakuha nila sa bahay ni Celso. Ang sinulid na nakita namin sa bahay ng bata ay ang bagay na siyang ginamit para isabotahe ang iyong bilugan, kamahalan. Pahayag ni Nicolas. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Celso. Wala siyang kaalam-alam sa bagay na ito. Sino ang nagutos sa'yo, Celso, para gawin ang bagay na ito? Magsalita ka. Sabay pinakita kay Celso ang sinulid. Wala pong sino man ang nagutos sa akin, kamahalan, o maglagay ng anumang bagay sa inyong kabayo. Maniwala ho kayo! Galit na tugon ni Celso dahil pakiramdam niya ay nadidiin siya sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ibig mo bang sabihin kumilos ka mag-isa? Wala kang katulong? Walang kasabwat? Tanong ni Haring Jericho. Wala po akong alam sa mga sinasabi niyo, kamahalan. Wala po akong ginawang mali. Lagi ko pong inaalagaan ang iyong kabayo. Pinapakain at pinapainom ng maayos gaya ng lagi ko pong ginagawa. Tugon naman ni Celso. Ang ebidensya ay nakatitig na sa harap mo. Hindi mo ito maitatanggi. Nakikita mo, di ba? Wika ni Haring Jericho. Kamahalan, maniwala ho kayo. Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ina. Nagsasabi ako ng totoo. Halos mapaiyak na si Celso dahil hindi niya alam kung saan nanggaling ang binibintang sa kanyang ebidensya. Ni hindi nga rin siya gumagamit ng pulang sinulid para tumahin ang saddle ng kabayo. Hindi niya pinapakialaman ng bagay na hindi sa kanya inutos. Kung ano lang ang trabaho niya, iyon lang ang ginagawa niya bukod sa paglilinis ng mga kwadra para siguruhing maayos ito. Ibigay mo na sa akin ang pangalan nila. Bakit mo sila pinoprotektahan? Hindi ka nila matutulungan ngayon.
Ibigay mo lang sa akin ang kanilang pangalan. Pangako at ipapawalang bisa ko ang paglilitis na ito. Kailangan ko lang ng pangalan. Seryosong sambit ni Haring Jericho pero walang maibigay na pangalan si Celso. Wala po akong alam sa mga binibintangan nyo. Wala akong maibibigay na pangalan. Tugon ni Celso. Wes, wala kang pagpipilian. Kahit na labis ako nalulungkot na gawin ito, kailangan kitang kasuhan ng pagtataksil. May iba ka bang gustong sabihin? Tanong ni Haring Jericho matapos maibaba ang mabigat na hatol kay Celso na katumbas ng kaso ng mga taong mauhuling gumagawa ng pangkukulam. Sa madaling salita ay bitay o ang pagsunog ng nakagapos sa tulos habang pinupuno ng malalaking panggatong. Natakot si Celso sa naging pasya ni Haring Jericho. Kumilos ito at halos maglupasay sa sahig sa pagmamakaawa na iurong ang hatol na ipinataw sa kanya. Pinigilan naman siya ng mga kawal sa pagwawala. Ikaw ang hari, kamahalan. Hindi po ako gagawa ng anumang bagay para saktan kayo. Hindi po kailanman. Pakiusap, nagmamakaawa po ako sa inyo. Wala po talaga akong alam. Umiiyak habang nagsusumamo si Celso. Medyo nakaramdam naman ng awa si Haring Jericho, subalit mas pinairal niya ang batas ng Theraveda, kung saan taas noon niyang tinalikuran si Celso at tumayo sa harap ng trono. Bumaling siya kay Celso na tila pinagsasakluban ngayon ng langit at lupa. Celso, mula sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ay hinahatulan kita ng kamatayan. Matigas na sabi ni Haring Jericho at nabigla si Javier. Pati si Reyna Michelle ay halos hindi nakaimik, ngunit sa kaloob-looban niya ay nakaramdam siya ng kaginawaan sa naging pasya ng asawa. Matapos ang paglilitis, dinala na si Celso ng mga gwardya sa piitin sa ilalim ng kastilyo. Umalis na rin ang ibang mga courtier na nagbigay ng boto para patawan ng mabigat na parusa si Celso, kung saan mananatili muna siya ng ilang araw sa kulungan bago pagpasyahan kung kailan siya bibitayin. Naglalakad sina Javier at Haring Jericho sa hallway nang matanong ni Javier si Haring Jericho kung buo na ba ang pasya niyang isadlak sa kamatayan ang walang muwang na batang si Celso. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Celso? Tanong ni Javier kay Haring Jericho habang sinusundan niya ito pabalik sa silid. Hindi lumingon si Haring Jericho pero sinagot pa rin siya nito kahit na may ideya na ito kung ano ang ipinupunto ng tanong niya. Matagal na siya nagtatrabaho sa akin mula nang siya ay bata pa. Lagi niyang nililinis ang aking mga bota o kaya naman pinapaliguan ng aking kabayo. Tugon ni Haring Jericho. Pwes, sa tingin mo ba kaya niyang gawin ang pagtataksil na katulad nito? Tanong uli ni Javier. Ang tingin ko ay walang kaugnayan nito sa kaso. Ang mga ebidensya at katotohanan ay nagsasalita sa kanilang sarili, hindi sa isang tao. Wika ni Haring Jericho. Jericho, parang hindi naman yata tama na hatulan mo siya ng kamatayan. Saad ni Javier. Ang batas ay batas, Javier. Gustuin ko man o hindi. Ganon din ang gagawin ng iba. At saka, mas marami itong nakuhang boto sa husgado. Hindi lang ako nagpasya kundi marami kami. Paliwanag ni Haring Jericho, sabay lumiko sa kabilang koridor at iniwan si Javier na hindi nakaimik. Pagsapit ng gabi, habang naghahanda ng kanilang hapunan, kinundena ni Javier ang tiyuhin na hindi tama ang ginawang desisyon ng hari kay Celso. Bagaman nasa kanya na nakaturo lahat ng ebidensya, hindi pa rin kumbinsido si Javier na magagawa iyon ng batang katulad ni Celso. Sa mahigit 10 taon na nitong paglilingkod kay Haring Jericho, napagmasdan na din niya kung paano magtrabaho si Celso. Alam niya kung ano ang madalas gawin ng bata at kung ano ang mga bagay na nakakahiligan nito. Madalas itong maglaro sa lansangan noong maliit pa at mapagbiro sa ibang kapwa, ngunit napaka maaalalahanin naman ito sa matatanda. Kaya hindi naniniwala si Javier na magagawa ni Celso ang paratang ng husgado, dahil buong buhay niya ay halos ilaan na sa palasyo, mapaglingkuran lang ng maayos ang maharlikang pamilya.
Bakit gugustuhin ni Celso na paslangin si Jericho? Gayong kita naman natin kung gaano siya natatakot sa hari. Ito'y walang kahulugan para sa akin. Nakakapagtaka rin kung paano siya magsalita. Tila ba may kinatatakutan siyang iba? Kumuha ng 2 mangkok si Javier at inabot niya ito sa tiyuhin na sumasandok sa lamesa ng mainit na sopas para sa kanilang hapunan ngayong gabi. Malamang matagal na siyang nagkikimkim ng sama ng loob sa hari. At ngayon lang niya nilabas dahil nagkaroon na siya ng pagkakataong gawing ito. Maging ako, hiho, naniniwala rin na inosente si Celso. Subalit na ipamukha na sa kanya ang ebidensya. Wala na tayong magagawa doon. Mahabang lintaya ni Mang Rigor. Anong sama ng loob ang kanyang makikimkim? Nakikita naman natin na nagustuhan niya ang kanyang trabaho. Labis niyang ipinagmamalaki ito at nirerespeto siya ni Jericho. Alam kong mabuti siyang bata. Palagi niyang tinatrato siya ng patas at maayos. Kaya napakahirap isipin na magagawa iyon ni Celso sa kanya. Inabot sa kanya ng tiyuhin ang mangkok niya. Javier, hindi madaling malaman kung ano ang nasa isip ng isang tao. Marami ito at iba-iba. Turan ni Mang Rigor. Siguro nga, ngunit tama si Jericho sa isang bagay na hindi maaaring gawin ni Celso na mag-isa ang bagay na iyon. May ibang kasangkot at maliban kung malaman natin kung sino sila. Ano kaya ang pumipigil sa kanila na subukan itong muli? Inabot pa sa kanya ng tiyuhin ng isang mangkok ng sopas. Habang nakahawak sa mangkok, naisip bigla ni Javier na kausapin si Celso upang kumalap ng impormasyon hingil sa insidente. Hinayaan lang siya umalis ng tiyuhin dahil may ideya na din ito kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Pumunta kaagad si Javier para dalhan ng pagkain si Celso at para na rin makumbinsing itong magsalita tungkol sa kung paano nangyari ang lahat. Hindi talaga kayang kumbinsihin ni Javier ang sarili na maniwalang isang kriminal si Celso kahit na ilatag na dito ang mga ebidensya. Samantala, tahimik na kinakalikot ni Haring Jericho ang pulang sinulid habang mag-isang nagmumuni-muni sa desk niya. Lumapit sa kanya ang asawa. Tiniyak sa kanya ni Reyna Michelle na ginawa niya ang tama at huwag na niyang pabigatin ng damdamin dahil ang mahalaga ay nahuli na ang salarin. Kinalikot muli ni Haring Jericho ang string ng sinulid bago bumaling kay Reyna Michelle. Jericho, alam kong alam mong mabuting bata si Celso, pero wala kang pagpipilian. Siya ay nagkasala. Kailangan siyang parusahan. Saad ni Reyna Michelle. Si Celso ay isang simpleng tao. Hindi siya mismo ang nagplano ng pagpaslang na ito. Wika ni Haring Jericho na naniniwala pa ring inosente si Celso. Napalunok naman ng laway si Reyna Michelle at pumunta sa likod ng asawa upang masahihin ito. Pwes, alam kong iyon ang gusto mong isipin o naming lahat. Ngunit kahit na mahirap tanggapin, kahit ang isang dakila at marangal na hari ay may kaaway din sa loob ng kanyang pader. Kadalasan ang huling taong pinaghihinalaan ay ang mga katulad ni Celso na tila hindi makabasag pinggan. Lintaya ni Reyna Michelle. Hindi, tama ka. Ipagpalagay ko na ang karanasang ito ay dapat na magturo sa akin ng mga dapat kong gawin ngayon. Tugon ni Haring Jericho at marahang hinaplos ang braso ng asawa matapos siyang yakapin sa likod. Ang mahalaga, hindi siya nagtagumpay. Nawalan na ako ng kapatid. Hindi ko kakayaning mawala ka rin sa akin. Malungkot na saad ni Reyna Michelle, ngunit lihim itong nakangisi sa likod ni Haring Jericho. Nandito lang ako, Michelle. Hindi ako mawawala. Ako'y palagi nasa tabi mo. Hindi kita iiwan. Pangako yan sa'yo. Pinisil ni Haring Jericho ang kamay ng asawa nang mapagaan ito ang loob niya. Dahil dito, masuyong hinalikan ni Reyna Michelle ang pisngi ni Haring Jericho para iparamdam ang kanyang pag-aalala. Ngunit ang totoo ay sukang-suka ito matapos niyang halikan ang mister.